Vibe check! Dagdagan niyo yung mga vibe niyo dyan. Ano pang vibe check na natin? Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Pasukin na natin ang unang issue. Simulan natin ang talakayan sa kinakaharap na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Idineklarang sufficient in grounds ang dalawang reklamo at nakatakdang ituloy ang pagdinig sa Miyerkules, March 25. Alam ko, merong hindi alam ko ano yung sufficient in grounds no? Pero tama ka, Cleve, di ba tinangkapan nga nito, yung sinasabi natin sa Party List Representative Henry Marcoleta na questionin ang proseso ng House Justice Committee. Pero agad itong hinarang ni Committee Chairperson Jervil Ruistro na at inabisuhan si Marcoleta na basahin ang rules on impeachment. Kailangan kasi nagbabasa bago pumunta sa hearing, di ba, Carlo? Oo nga. Ang tanong ng bayan, dapat pa bang ituloy ang pagdinig sa impeachment complaint sa gitna ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East? Importante pa ba ito? Dapat bang ipagpaliban muna ang pagdinig, lalo't na nasa Lenten break naman ang Kongreso? Ayun. Dapat ba? Dapat ba pause muna tayo dahil nga merong paghihirap na kinakaharap yung ating mga kababayan, actually all over the world, no? Kahit yung mga OFWs natin diyan sa gitnang silangan, 'di ba? Dito pagtaas ng presyo ng mga bagay, no, sa kanila naman talagang may physical harm dahil din may palitan pa ng mga missiles, no, drones, no, diyan sa Middle East, 'di ba? So, dapat ba sa panahong ganito na may sigalot, may tensyon sa Middle East, dapat bang ipagpaliban nga yung impeachment complaint kay VP Sara? Wag na muna, mag-break na muna ba yung Kongreso? Ang sinasabi kasi nila, di ba, ang mahal ng presyo, yan pa ba uunahin ninyo? Politika lang iiyan, di ba? Hindi ba para sa atin, ako payag ako na wag muna pag-usapan kung wag na rin muna siya Vice President. Di ba? Kaso, every single time na nauupo ka, kailangan may pananagutan ka. At in fact, para sa aking palagay lamang bilang isang mamamayan, mas importante pa na may pananagutan in the midst of a crisis. Pag tayo po ay nasa crisis, kailangan lalo mas may pananagutan ng ating mga leaders sa bayan, di ba? And ang pinag-uusapan po kasi natin dito is accountability, pananagutan. Public office is a public trust. And just because there is a crisis doesn't mean na tumitigil na yung public office is a public trust. Napaka-importante ng anong issue ng pananagutan, especially when it comes to the kind of country that we're building. Ako, tingin ko dyan, Carlo. hindi lang naman eksklusibo, hindi lang naman kasing isa ang krisis na kinakaharap ng ating bansa. Naniniwala ko, kung usapin ng pananagutan, nakawan, at pagtatangkang pagpatay, ito ay nakakalimtulad sa isang moral crisis. Kung gano'n, pares na bang krisis yan, kailangan din nating harapin at kailangan nating bigyan ng kagyat na solusyon at resolusyon. Carlo Dino, marami din siguro mga kababayan natin nag-iisip kasi na parang malayo naman daw ata sa bituka yung usapin ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero kung iisipin din natin, isa sa mga alegasyon ay maling paggamit o questionabling paggamit ng pera ng kaban ng bayan, 'di ba? Dahil doon sa mga maanumalyang paggamit ng confidential at intelligence funds, maanumalyang mga paggasta sa Department of Education. At alam niyo po sa panahon ng isang krisis kung saan naghihigpit tayo ng mga sinturon dahil kailangan magbawas ng gastos, magbawas ng biyahe dahil tumataas ang mga produktong petrolyo. Ang kasunod niyan, may bantang pagtaas ng pamasahe, bantang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi po ba dapat ang bawat piso, bawat sentimo ng kabanang bayan pag-usapan natin kung nagamit ng tama o hindi. Kaya para sa akin, sa ganitong panahon, sa ganitong kinakaharap natin na kailangan nating magtipid, bantayan ng paggasta sa pera ng ating sa pera natin, di ba? Yung mga household expenses natin. Pera din ng gobyerno, mas lalong dapat i-ensure natin na walang opisyal na nakakatakas na hindi gumagamit ng tama dun sa pera ng bayan. Pinaghirapan natin yan kasi ibig sabihin yung ilang milyon-milyon na yan, 150 million, maaari po yung naging subsidiya para doon sa mga tricycle driver, jeepney drivers, at iba pa na sobra ngayon na nahihirapan dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan po ang ibig sabihin ng pananagutan dahil ang bawat piso na inilalagay po natin sa isang programa o
sa ganitong pagkakataon ay hindi nga nailagay sa isang tamang programa, meron pong kaakibat yan na ibang mga programa na hindi natin napondohan. Kagaya halimbawa, nitong mga ayuda para sa mga kumakaharap sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tsaka bakit ba palaging yung taong bayan na lang yung maghihigpit ng sinturon? Pag may krisis, tayo naman na magsasakripisyo, tayo naman na magbe-bear ng brunt ng lahat ng mga kahirapan ng buhay, ang pagtaas ng presyo. Tapos, ang expected sa atin, sakripisyo. Dahil may krisis, sa kanila, ang ibig sabihin nun, magic pass. Nakita mo, pag may krisis, tayo lahat maghigpit ng sinturon, pero pag may krisis sila, magic pass. Huwag muna silang panagutin. Anong klase yun? Ba't lagi ang sakripisyo nasa taong bayan? Hindi na talaga dapat tama yan. Oo. Hindi, tsaka maalala ko nga din, Dino, dun sa sinasabi mo na ang nangyayari kasi ay, totoo, may mga iba't iba talagang kinakaharap yung ating bansa, di ba? Naalala mo yung pandemya. Oo. So, ang nangyari, dahil syempre, panahon yun ng pangangailangan, talagang ang tingin natin, magtulungan muna tayo, magkapit-bisig muna tayo, magbayanihan muna tayo, tsaka na natin singilin yung mga nakinabang ng panahon na yan. Pero parang nagkalimutan na. Kasi merong kumita na pinag-face shield tayo, merong pharmacy scandal nung panahon na yan ng pandemya. Parang nauulit-ulit na kapag panahon ng krisis, panahon ng problema, isasantabi natin yung pananagutan, isasantabi natin yung question ng maanumalyang paggastos ng pera ng bayan, tapos di kalaunan, magkakalimutan. Makakatakas, di ba? Magiging siklo Pero tinan mo kung anong klaseng moral hazard ang papayagan natin o president o example lang papayagan natin kung sakasakaling yung usapin ng pananagutan hindi natin pag-uusapan pagdating na may krisis. Alam nyo kung ano yun? Tanong nyo kung ano. Ano yun? Tanong nyo, ang hina naman. Ayoko magtanong. Ano nga ba? Nung last episode, binungungaan mo ko. Ayaw mo lang ma-set up. Ayoko na. Sige na, pagbigyan natin. Ano yun, Atty. Dino? Hindi, gusto ko si Clem. Ano yun? Ano yan? Ayan. Imagine mo na lang. Ito mga taong ito, na mga loko-loko, mga niloloko ang taong bayan, ninanakawan tayo, ha? Sila ang mga nasa poder ng kapangyarihan. Ibig sabihin, kung sasabihin natin, may krisis wag muna natin, isantabi muna natin yung pananagutan. It encourages them to manufacture crisis every single time. At sila ang kayang gumawa nito kasi sila ang may kapangyarihan. So, nare-reward pa ang mga kalokohan nila at ang mga skandalo nila at paggawa ng artificial na krisis. Ibig sabihin, kung malapit na silang humarap sa pananagutan, gagawa yan ng krisis. At makapangyarihan yung mga yan. So kung kung papayagan natin yung ganyang pag-iisip, we are just encouraging crisis, the manufacturing of crisis every single time. No? Tsaka makonek ko lang alam mo, yung tension sa Middle East, primary naman kaya natin kinakaharap yan lahat. At yung consequences niyan ay dahil sa Pangulo ng Estados Unidos na hindi nila matanong at hindi nila mag-isa sa sarili nilang kongreso, 'di ba? Kasi si US President Donald Trump unilaterally sa sarili niya na nakakapag-decide siya, gegerahin ko yung Iran, bobombahin ko yung Iran. Kaya ngayon lahat tayo kumakaharap dun sa consequences niyan. Kaya po napakahalaga sa panahon ng mga ganitong krisis, di ba? Talagang yung mga taong nasa kapangyarihan, hindi pwedeng hindi sila matatanong. Hindi pwedeng hindi sila haharap, no? Anytime, because public office is public trust, no? Anytime is a good time to demand accountability. Anytime is a good time to ask questions. Tsaka lagi ako naniniwala, di ba? Every single time na may crisis, it could have possibly been averted or we could have prepared better. At lahat yan, kung hindi tayo preparado, hindi tayo handa sa pagharap ng mga krisis na ito, lahat ito are byproducts of poor policy making. At bakit meron tayong mga poor policies para harapin ang mga krisis? Bakit ba ang hirap ng buhay sa Pilipinas? Hindi ba dahil hindi okay ang governance? Hindi ba dahil hindi okay ang mga polisiya? At ang dahilan niyan is hindi napapanagot yung mga palpak na public official. So, yung pananagutan, alam mo yon, kadikit yan Kadikit yan ng good governance. Kung gusto natin na mas magandang bansa, kung gusto natin na mas magandang sagot sa krisis, kailangan may pananagutan sa lahat ng oras, not only when it is convenient to these politicians. So wala talagang timing issue kung kailan dapat sinisingil ang mga government. May timing ba? Tignan nyo to May timing ba? Mga aligasyon, ganito alalahanin lang natin mga aligasyon kay Sara Duterte. Nagnakaw. Sinitsira yung pera ng taong bayan. Nag-contract ng assassin. Hindi lang ito joke Hindi lang ito threat.
Ang sabi niya, nag-contract na siya ng assassin, di ba? Ang nangyari dyan, apart from the confidential funds, merong limpak na pera na hindi niya ma-explain sa kanyang bank accounts. Tapos yung mga ito bang mga oras na ito oras ito ng moral fitness And when we're talking about the moral fitness of a leader, walang oras 'yan kasi 24/7 siyang vice president 24/7 siyang vice president tapos suspended ang accountability dahil may crisis. Hindi kasi dapat ganoon yung usapan. Alalahanin rin natin yung bank account daw ito talaga Tagal na niyan, Oo dapat masampine. Ito ang challenge ko sa iyo, Sara Duterte. Makinig ka, Sara. Makinig ka. Ang sabi mo at ang sabi ng ama mo nung panahon niya, pag wala ka namang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Ito ang challenge sa iyo ngayon. Mag-waive ka ng bank secrecy law. Pabuksan natin yung bank account mo. Total, wala ka namang tinatago, di ba? Bakit takot kang mabuksan ang bank account mo? Again, kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot, I challenge Sara Duterte to open her bank accounts and to waive her bank secrecy. Yung rights under the Bank Secrecy Act. Pakita mo ang tapang mo. Diba? Pakita mo ang tapang mo. Pakita mo ang tapang mo, di Tsaka ba? ano din di ba? Parang bakit ititigil o isususpend yung pagdinig doon sa impeachment? Meron bang ambag ang ikalawang pangulo sa pagresolba ng krisis sa kasulukuyang tensyon sa Middle East? Ano ang bag? Nagpapababa pa siya ng presyo ng produkto ng petrolyo? Oo nga. Meron ba siyang magandang mga suhestyon? Di ba ginagamit nga lang itong kasulukuyang problema para din bumango siya? Dahil nga, siya nga lang ngayon ay tumatakbo sa 2028, diba? Na presidential elections, diba? Ba't natin siya pagbibigyan ngayon? Hindi naman pala siya nakakaambag din dun sa problema na sinusubukan nating resolbahin. Tsaka how convenient. How convenient dito kay Sara Duterte na wag muna tsaka yung mga supporters siya, wag muna natin panagutin. As if ever napanagot si Sara Duterte. Nanuntok ng sheriff, an officer of the court who was implementing a court order, di ba? Abogado siya, pinagsasapak niya sheriff sa muka sa harapan ng national TV unscathed. The Dutertes have escaped accountability for far too long. And the reason why we are facing so much crisis, including an education crisis, including an economic crisis, tandaan natin na halos trumiple ang utang ng Pilipinas sa panahon ni Rodrigo Duterte. Imagine mo, nagsimula ang Republic of the Philippines. Hanggang kay Rodrigo Duterte, halos 5 billion lang ang utang. Simula noong panahon ng Republic of the Philippines hanggang kay Rodrigo Duterte, halos 5 billion lang ang utang. 6 years lang siya, naging 12 billion. Halos trumiple. Tapos, walang accountability whatsoever. Tapos, habang may crisis tayo ng pandemya, ninanakawan pa tayo. Pinagsusuot tayo ng face shield na walang empirical evidence. So, napakalinaw na they've escaped accountability for far too long. So, how convenient of your supporters to say, wag na muna, kasi may crisis no? Unscathed sila, they have to face accountability at the soonest possible time. And finally, if we want to get our acts together as a country, kailangan mabigyan ng pananagutan to si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Forthwith! Ayan, di ba? Yung tension dito sa With Due Respect, mas grabe yan kesa sa tension sa Middle East. At hindi Pero ang naman- tulong ay sasagutin kaya. Di ba? Ang hamon ni Atty. Dina De Leon. Hindi naman pwedeng kami na lang talaga yung magdadaldal dito. Kaya iniimbitahan namin kayong makisali sa huntahan dito sa With Due Respect.